pag tinignan natin ang gulong, no? Hindi yung ganda ng gulong lang ang nagpapaandar sa sasakyan, kung hindi, andito sa rim. Di po ba? Nandito sa rim. Kapag nagpalit ka ng gulong, kapag siya ay, tawag dito, dumudulas na, no? Ang masasabi lang dyan is, dito, babalansihin yan. Doon po, lalong-lalo na sa mga nagdadrive, yung mga lalaki natin, alam nila to. At yan po, kung titignan natin ang ating buhay, and our mental, physical, spiritual, emotional, and social, eto yung tire, nandito yung rim. It's Jesus. Yan ang maghahawak sa lahat niyan. No, na kung noon, hindi natin kilala si Jesus Christ, siguro wala tayo ng spiritual. Mental lang sirang-sira ka na. Physical lang sirang-sira ka na. Emotional lang sirang-sira ka na. Social mo, sirang-sira pa rin. Pero once na nakilala mo ang Lord, siya yung nag-balance ng lahat ng bagay sa buhay mo. Di po ba? Nilagyan ka niya ng spiritual, naging buo ang buhay mo. Yun yung gusto ng Lord na maibalik mo sa iyong buhay. It is not our personal or public life. It is our private life. Ang gusto ng Lord na ayusin natin. And nobody knows it. It's between you and God. Ano yung nagkukulang sa'yo? Ano yung mga bagay na dapat mong bigyan ng pansin? At ang sabi sa Colossians 1:15-17, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him, all things hold together. Si Lord ang makakahawak ng buong-buo na yan. Put Christ in the middle of everything. At masasabi mo sa iyong sarili that Jesus Christ can make a difference. The starting point is put Him at the center ng iyong buhay. Kaya kailangan natin ang Panginoon para natin mabalanse ito. But the one who will check it is none other but you. Kailangan aware ka kung ano ang gusto mong itaas sa Panginoon dahil walang ibang nakakaalam ng iyong mental, physical, spiritual, emotional, and social truth. Kung hindi, si Jesus Christ lang. You have the merit. Alam niyo po, marami tayong mahihita kapag nakikita natin ang ating sarili. Di po ba? Bakit sa lahat ng mga ginagawa ko, meron pa rin ako pumapalpak? May mga bagay pa rin na hindi natin kayang balansehin. May mga bagay na kailangan lang natin maging aware para lagi natin napagpupukusan yung mga bagay na pumapalpak tayo. Saan tayo pumapalpak? Ano ba yung mga bagay na mahihita ko dito? Di po ba magkakaroon kayo unang-una ng contentment? Kasunod, confident. Di ba? Mababawasan ang inyong mga sakit, ang mga hinaing. Magkakaroon ka ng maraming energy. You can have a better life or deeper spiritually. Or masasabi mo, you can enjoy life more. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Hindi gusto ng Lord ng robot. Hindi rin inaasahan ng Lord not everybody to be perfect. Kaya tayo nagiging perfect because we have a perfect God. Siya yung nagsasabi sa atin. Siya yung laging nasa atin for us to be perfect. Pero kailangan maging aware tayo para makita natin sa ating sarili. Ito pala ang gusto ng Lord sa aking buhay. Di po ba? Isipin natin mabuti. No one can check you but only yourself. And God knows. Kahit pa yan, ngiti-ngiti tayo sa labas, kung durug-durug naman tayo sa loob, gagamutin tayo ng Panginoon. Amen? Tumayo po tayong lahat and we will pray. Hallelujah!